Okay, magandang hapon muli mga kapatid. Pansamantala tayong titigil sa ating pong series sa hapon na pinamagatan nating The Christian Virtue of Love. At sa hapong ito ay ating pong nais ko pong anyayahan kayo sa Romans chapter 15, verses 4 to 5. At papamagatan po natin ito, no? Ang ating pag-aaral na Together for God's Glory. Verses 4 to 5 ng Romans chapter 15. Basahin ko sa Tagalog. Ipagnawa ng Diyos ng pagtitiis na kayo'y magkaisa sa pag-iisip sa isa't isa kay Kristo. Upang kayo ay isa. Ay luwalhatiin ninyo ang Diyos at Ama o Yesu Kristo. Ito po ang salita ng Panginoon. So alam natin lahat na bukas ay ang Pangulo ng ating bansa ay haharap upang kanyang i-deliver ang kanyang State of the Nation address. Ito naman po ay itinatadhana ng ating saligang batas na sa tuwing ika-4 na linggo ng Hulyo ay tatayo ang Pangulo para sabihin sa ating bayan ang kondisyon ng ating bansa at ang kanyang mga plano, priorities, at mga iba pang mga programa. Now, alam natin sa ating experience, at ako'y may edad na rin, wala pa akong natandaan na tuwing mayroong SONA, walang demonstration at walang mga protesta sa lansangan, lalo na nga dyan sa bandang Quezon City. Sigurado, merong protesta, merong demonstration, at kasama na rito, pagkatapos ng kanyang pagsasalita, ay maririnig natin ang magkasalungat na mga opinyon. May negatibo, may positibo, may kritisismo, at merong palakpak yan sa magkabilang panig. Yan po ang nature ng politics na meron tayo. In fact, ano man ang sasabihin ng ating Pangulo, tiyak na talaga ang ating bayan. No? Merong hindi sasangayon, merong matatawa, merong matutuwa. No? So, something like that, mga kapatid. Because this is the reality of politics. At yun ang isang bagay na hindi dapat mangyari sa church. Yun ang isang bagay na hindi dapat nangyayari sa iglesia ng Panginoon, lalo na sa isang iglesyang lokal, na tulad ng Sovereign Grace Christian Church. Ang iglesia ay tinawag sa pagkakaisa, hindi sa political na opinion, sa personal preferences, worldly and helyo. We are to be united in our pursuit, in our proclamation, in our mission, and in our purpose. Our common passion must be the advancement of the gospel of Christ and the glory of God. So ano man ang pagkakaiba natin, ito ay secondary matters na lamang. Dapat ang pagkakaiba ay na-overshadow ng ating shared commitment sa Panginoong Kristo, sa kanyang ebanghelyo, at sa kanyang iglesia. Ang bawat isa sa atin ay dapat ay nagpupunyagi sama-sama para itanghal ang kalwalatian ng Diyos, para maging famous ang ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo, itong binasa natin ngayon, yun yung pwede nating sabihing point nung binasa natin ngayon dito sa Book of Romans. Pero siguro mas maganda ma-appreciate din natin yung kabuuan ng Book of Romans. Pamilyar naman tayo, marami sa atin dito ay nagbabasa ng Romans. At masasabi natin, walang pwedeng tumanggi sa katotohanan na ang aklat ng Roma ay nagtataglay ng mga napakahalagang theological truth. In fact, pwede nating sabihin, ito ang isa sa masterpiece ni Apostle Paul. It contains some of the most profound truths in all of Scripture. Mga katotohanang kumakatagpo sa pinakamalalim na kailangan ng ating pagkatao bilang mga nahulog sa lahat.
It confronts the tragedy of the human condition under sin, and it presents God's gracious remedy through the gospel. Pinaliliwanag nito sa atin. Ano ang daan? Ang ibig sabihin ng buhay na may ang Diyos sa kanyang sovereignty in redemption. At pagkatapos nag-conclude si Apostle Paul sa huling bahagi ng kanyang sulat patungkol sa mga mahahalagang instruction sa Christian living. In fact, ganyan naman lagi si Paul kahit na nung nag-aaral tayo sa Book of Galatians, ang estilo ng kanyang pagsusulat, nagpapakita muna siya ng theology, pagkatapos sa huli ay nagpapakita siya ng mga mahahalagang aral o leksyon. So, doctrine, duty. Theology, doxology. Parang ganyan. Ano? Ang kanyang ginagawa. Pinapakita niya muna ano ang dapat nating paniwalaan. Pagkatapos sa huli, ipapakita niya paano tayo mamuhay. So, mula sa chapter 1 hanggang chapter 11, nandoon yung pwede nating sabihing doctrine. No? Pagdating sa matapos, narito na yung pastoral part. Now, itong Romans 5:6 ay nakapabilang sa practical section o pastoral section. At dito ay pinakita ni Pablo na yung sound doctrine na kailangan natin is never an end in itself. It is meant to produce a united people who together live for the glory of God and the advancement of the gospel. Yun po yung mensahe na gusto ko ngayon pong hapong ito. Ito po yung message na the church makes its greatest impact on the world when it works together to exalt God. Ang iglesia ay nagkakaroon ng mas matinding dating sa mundo kung sila ay nagsasama-sama sa pagtatanghal sa kalwalhatian ng Diyos. Meron po akong tatlong headings. First, let's look at the petition of togetherness, the pursuit of togetherness, and last but not the least, the purpose of togetherness. So first, the petitions of togetherness. Verse 5, may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. Now, dalawang bagay ang gusto kong pansinin natin dito sa binasa natin. Unang-una, let's look at God we petition. Kasi this is a prayer. This is a prayer. Pansinin nyo. May the God of endurance ngayon ipagkaloob ng Diyos sa atin. No? Ng titiis at kaaliwan. Ito'y panalangin. Panalangin ni Pablo. So, ito'y panalangin sa Diyos. So, muna natin, anong klaseng Diyos ito na pinananalanginan ni Pablo? Sinabi niya rito, diba, the God we render our petition is the God of encouragement and endurance. He's the God of encouragement and endurance. Napakagandang pagsasalarawan kung sino ang Diyos. Diba, minsan, kapag iniisip natin ang Diyos, iniisip natin yung mga bagay na matatayog. No, mga sa wikang English, lofty things about God. Siya ay omniscient, omnipotent, or omnipresent, or I'll rather use the term, the immensity of God, ang pagiging malaki ng Diyos, no? O God is sovereign, ibig sabihin ng salitang sovereign, God will do, no, things on His own will. He is in heaven, sabi ng Bible, di ba? And He does whatever He pleases to do. He is infinite. Walang hanggan. Walang katapusan. Walang pinagsimulan. Siya'y banal. At siya'y walang hanggan. He is the creator of heaven and earth, exalted far above all creation. At alam nyo, na-capture ni David yung katangian ng Diyos na ito. At alam nyo kung ano sinabi ni David sa Psalms 22:6. Ang sabi niya, I am a worm and not a man. Ako'y tulad sa uod
Isipin mo yun, no? Sabihin niya sa kanyang sarili, ako'y uod lamang. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat nakita niya ang kalakhan, ang katayugan ng Diyos. At nang makita niya ito, ang tingin niya sa kanyang sarili ay uod lamang. The infinite distance between the Creator and His creatures is beyond our comprehension. Yet, the wonder of the gospel is this. This lofty and transcendent God is also the God who is near. Sa theology, ang tawag nila, the immanence of God. The transcendence, ang katayugan, ang kataasan, ang kadakilaan, and the immanence of God, ang ibig sabihin, siya'y lumapit. Siya'y lumapit sa atin. At sinabi rito, siya'y Diyos na pagtitiis at kaaliwan. Hindi ba yan ay pagpapakita ng paglapit ng Diyos sa atin? No? Hindi siya nanatiling malayo. Siya'y lumapit sa atin. At ang isa sa pinakamahalagang ekspresyon ng paglapit ng Diyos sa atin ay dumating sa mundong ito ang kanyang anak na si Jesus. Siya'y naging tao na tulad natin. Madalas na natin ginagamit yung salitang nagkatawang tao. Pero mas gusto kong gamitin yung salitang naging tao. Kasi pag sinabing nagkatawan, hindi lang katawan ni Kristo ang tao, kundi naging tao mismo siya. Sa kanyang naging disposisyon at kalalagayan, nakaramdam siya ng damdamin ng isang tao. Diba? Nauhaw siya, nagutom siya, nalungkot siya, marami pang iba. No, napagod siya. Umiyak siya. At, di ba? Kita nyo, nung si Jesus Christ ay tumawid sa dagat ng Galilea kasama ng kanyang mga alagad. At doon sa kanilang pagtawid, biglang bumagyo. No? At halos lumubog na sila. At si Jesus Christ ay natutulog. Tapos ginigising nila ang Panginoon. Mamamatay na tayo. Gumising ka na. At nang nagising ang Panginoon, sinaway niya. No, yung hangin, yung unos. Nagulat yung mga alagad. Ang klase ito, bakit pati yung mga nature sumusunod sa kanya? Ngayon, ininterpret yan ng maraming preacher patungkol doon sa pagkatulog ni Jesus. Sabi, baka nagtulog-tulugan lang si Jesus. No? Para subukin ang pananampalataya ng mga alagad. Mga kapatid, sa palagay ko, hindi siya nagtulog-tulugan. Natulog talaga siya. Nakatulog. Bakit pagod eh? Sa sobrang pagod. Kayo nga, pag papagod na kayo sa preaching, di ba? Tulog na yung iba sa inyo. Aba ng preaching, tulog na. Di ba? Yung pa kayang sobrang pagod, imagine mo si Jesus Christ, lakad doon, punta sa bando, nangangaral dito, pagkatapos, di ba? Tatawid pa sila sa dagat, si tao na napapagod at may limitasyon. Naging tao ang Panginoon, hindi siya nagkatawang tao lang, naging taong tulad natin. Bumaba siya, inabot niya tayo, lumapit siya sa atin, ginanap niya ang tungkulin ng kaligtasan para sa atin. Bumaba siya rito sa mundo. At anong ginawa ng Panginoon? Ay, nabuhay siya ng buhay na hindi natin kayang ipamuhay. At siya'y namatay ng kamatayang hindi natin kayang gawin. He died a death that we cannot, He lived a life that we cannot live. And He died a death that we cannot die. That's the Lord Jesus Christ. Hindi lang yun. Binigyan niya tayo ng pananampalataya at pagsisisi. Ba't pananampalataya? Ba't Panginoon? So from beginning to end, our salvation is entirely His work. His planning, the accomplishment, the application, all belong to God. Kaya nga sabi ni Jonah, salvation belongs to the Lord. Pero hindi nanatili ang Panginoong Diyos sa ganong klaseng kalagayan. Na tayo ay inabot niya lang, kundi sabi, iniingatan niya tayo. Pinipreserve niya tayo. Kaya tayo nakakapagpatuloy dahil mayroong preserving grace. At ang ating pagpapatuloy is not ultimately explained by our determination and our discipline or ability to overcome
obstacle. Di ba may mga tao sabi, napaka-naturalesa. No? Naalala ko di ba, merong isang eroplano one time na bumagsak. Ano na yon daw, ay sabihin na natin, parang isang sundalo o hindi ko matandaan yung eksakto, sundalo siya na nakasakay doon sa eroplano. Tapos, siyempre, meron bang mabubuhay pa doon sa pagbagsak ng eroplano dyan sa Pacific Ocean. Tapos, merong ini-interview yung kamag-anak ng sundalo na yun. Sabi niya, naniniwala pa kami. Buhay siya. Sapagkat kilala namin ang taong yan. Marami nang pinagdaanang mga tawag nito, panganib, nalagpasan siya, magaling siya, mahusay siya, para siguro tingin niya si MacGyver, yung kanyang kapatid. Pero wala nang balita, no? So may mga taong tingin, alam mo, hindi mangyayari sa yan because you have a natural strength and ability to survive. Oh, brethren, in terms of our salvation, we have no natural ability to survive. It is only because of God's preserving grace. Thus, we persevere to the end. No? So, we continue in the faith because God Himself sustained. He is our strength. He is the one who encourages us. He is the one who enables us to endure. Pero, gusto ko lang balikan natin yung verse 4, kasi yung verse 4 hindi natin binasa, no? Sapagkat doon sa verse 4, ang sabi, for whatever was written in former days was written for our instruction. And the true endurance and through the encouragement. Pinanggit na naman yung endurance sa encouragement of the scriptures, we might have hope. Now, sa verse 4, sabi niya, yung endurance daw at yung encouragement galing daw sa salita ng Diyos. Pagdating sa verse 5, yung endurance sa yung encouragement galing sa Diyos. Saan ba talaga? Sa salita ng Diyos, sa scripture, o sa Diyos? Issue ba yun? Sa iba, issue yun. Pero sa atin, alam natin, simple lang ang ibig sabihin nun. Ang Diyos ang source ng endurance at ng encouragement. Pero gumagamit ang Diyos ng means at yung scriptures, yung means. No? So ang source, ang Diyos, pero yung pamamaraan para yung kanyang pagiging God of endurance and God of encouragement ay maranasan mo. Basahin mo yung kanyang salita. Pagbulay-bulayan mo yung kanyang salita. Sapagkat yun ang means. Hindi mo pwedeng sabihin na, ang Diyos naman, ini-encourage ako, pero hindi ka nagbabasa ng sa scripture. Hindi ka nagbubulay-bulay. At hindi ka rin nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pag may pangangaral, sa'yo. No? Ako, minsan, alam mo, hindi ko naman nakikita rito sa church natin yan. Pero naka-attend na ako ilang beses sa isang church na hindi ko nababanggitin ng pangalan. No? Bago ko magsalita, nakikita ko maraming tao dyan sa harapan dyan. Member ng choir. Kakanta sila rito. Yung choir na yun. Pagkatapos silang kumanta, lalabas na sila, bababa na sila doon sa baba. Meron kasi doon parang basement. No? Kwentuhan na sila. Hindi na sila makikinig ng pangangaral kasi tapos na yung kanilang paglilingkod, kumanta. Baliwala yung pangangaral sa kanila. Anyway, nakakanta naman na sila. Yun naman binabayaran sa kanila yung pagkanta nila. Isipin mo, tapos nakikita ko rin pati yung tumutugtog. No? May tumutugtog, galing tumugtog. Hinahanap ko na, sana. Nung bandang huli, kasi parang nakatatlong beses na ako, ganun ko nakikita lagi. Yan. Yung nagsabi sa akin, basta pagkatapos ko silang pupunta na sila, doon na sila, tapos na yung kanilang ministry. Paano yung pakikinig? Ha? So, ibig ko lang sabihin, ang source of encouragement, ang source of endurance, ang Diyos, sapagkat He is the God of endurance and encouragement, pero yung means, salita ng Diyos. Yung pakikinig mo, no? Yung pagbubulay mo, yung pagbabasa mo, yun ang kailangan. Kasi gumagamit ang Diyos ng means. Nagpe-pray ka na, Lord, marami kaming utang ngayon. Ang hirap ng buhay namin. Wala kaming pera. No? Sana pagpalain mo kami, bigyan mo kami ng pera. Pero doon ka lang sa loob ng bahay. No? Hindi ka man lang naghahanap ng trabaho. Hindi ka nag-check
internet, o kaya nagtatanong-tanong, ano bang pwede nating mapasukan dyan? Hindi, iniisip mo, baka pumasok na lang bigla yung trabaho sa loob, kumatok doon. God will use the means. Yung paghahanap mo, gagamitin ng Panginoon yan. Tama ba? No? O Lord, bigyan mo ako sana ng godly wife. No? Pero ayaw mong tumingin-tingin. No? At ayaw mong makipag-fellowship doon sa mga at ayaw mong manligaw. Lalapit lang tayo. No? Naintindihan niyo ba yung mga kapatid? Simpleng bagay lang yan. Pero ang gusto kong sabihin, God used the means. Right? God used the means. So, sana ba ako? So, in the same way, brethren, if you desire endurance, napag-uusapan kasi yung mga wala tayo. If you desire endurance, do not neglect the very means God has appointed. Open your Bible. Read it. Meditate. Hear it preach. For the God of endurance and encouragement strengthens His people through His Word. Kasi God is the source. Walang pinagkaiba yan. Katulad, halimbawa, dito sa amin, sa Adelina, no? Ayun, dito rin naman. Alam ko, dito rin sa Villa Olimpia. No? Huwag na natin gamitin yung San Jose. Kasi laging problema to. Yung tubig namin dyan, galing sa isang malaking tangke. May tangke kami dyan sa Adelina. Dito rin, may tangke dyan nandun yata yung tangke sa may kabila. No? Diyan galing lahat ng tubig na lumalabas sa gripo. So, yun yung source. Yung means, yung gripo. Pag walang laman yung source, walang lalabas doon. Simpleng lang yan simpleng analogy. Pero ang punto lang dito mga kapatid, in the same way we need to pray. No? We need to have devotion. We need to be faithful in our worship, in our fellowship, and use our spiritual gifts, for they are God's channels of encouragement and endurance. So that's number one. The God will render our petition. Now, secondly, the grace request. Sabi rito ni Paul, live in harmony. Now, yung panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya ay sabi, mabuhay sila ng may pagkakaisa, to live in harmony with one another. Literally, sa Greek, ang expression na ito ay to think the same thing of the same mind. Meaning, nung salitang yan, parang hirap naman mangyari. No, meron bang dalawang tao na magkapareho ang utak? Kahit tayo rito, no? Hindi natin pwedeng sabihin na magkakapare-pareho tayo. We cannot think alike. Because galing tayo sa iba't ibang background, iba-iba yung personality natin, iba-iba experiences natin, mga perspective natin. Ano ibig sabihin ni Paul dito na to live in harmony or to have the same mind? Now, yung key nasa verse 5. Ang sabi, to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. So, yun yung key. Ibig sabihin, Paul is not praying that every Christian will agree on every opinion. Rather, he is praying that the church will be united around in one person, the Lord Jesus Christ. So, ang kaisa, no, is not found in complete agreement on every issue, but in our common devotion to Christ. Unity is not the same as uniformity. Hindi po uniformity. Pag sinabi kasi uniformity, dapat pare-pareho itsura, pare-pareho mag-isip, pare-pareho kumilos in every respect. No? Ang unity, it allows diversity while maintaining a common purpose. No, isipin nyo lang. Halimbawa lang. No? Lahat tayo rito every Sunday, lagi nakaputi. Every Sunday. Lahat ng uma-attend sa SGCC, puro nakaputi. Ano kayang iisipin ng mga tao dyan sa paligid? Sabi, kasing kulto yan. Siguro,
Diba? Hindi yun ang unity. No, hindi tayo uniformity. Siguro ito, kita nyo, sa parking natin, may ibang kotse nandyan, di ba? May Mercedes, may BMW, ano pa, may Maserati, nandiyan mga sasakyan, nakita ko lahat yan, no? May Lexus, yung mga, asan? Iba-ibang kulay, no? Ng mga sasakyan. Pero pupunta yan dito. Kunyari lang yan. Imagine, kunyari, mayaman tayo. Iba't ibang itsura ng sasakyan, iba't ibang kulay ng sasakyan, pumupunta rito for a common purpose. What? For those people na nakasakay doon will worship God in this place. That's unity in diversity. No? That's not uniformity. Okay? Tingnan nyo nga, baka pagkatotoo yung sinabi ko dyan. Okay. Now, ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang nagdi-define sa atin, yung shared commitment natin sa Panginoon. Kaya ang ating greatest aspiration is not that everyone becomes like us, but that all of us become more like Christ. Kapag si Kristo ang sentro, ang pagkakaiba-iba natin ay hindi na nagiging hadlang o nagiging barikada sa ating masaya na pagsasama-sama, kundi ito ay isang oportunidad para ilatag o ipahayag ang kapangyarihang nagpapakasundo, the reconciling power of the gospel. So now that's number 1. Let's go to the second heading, the practice of togetherness. Verses B to 6. With one another, in accord with Christ Jesus, that together you may, with one voice, glorify God and Father of our Lord Jesus Christ. Now, note the expression here. Sabi, one another, in accord with, together, with one voice. Now, hindi po aksidente ang salitang yan. Hina-highlight niya dalawang mahalagang katotohanan sa buhay Kristiyano. Unang-una, ito po gusto kong sabihin, shun isolation. Shun isolation. Ang ibig sabihin, ang buhay Kristiyano ay hindi intended to be lived alone. Hindi tayo niligtas ng Diyos merely as individual. He saved us. We belong to one another as members of the body of Christ. No? May mga nagsasabi, ako gusto kong maging Christian, pero ayoko ng church. Brethren, there is no such thing as unchurched Christian. Kung ikaw Christian, you belong. You must be part of the church. Because you are saved to be part of the body of Christ. Hindi ka pwede mag-isa. No, merong nung araw dito na nagsisimula pa lang yung SGCC. Nabanggit ko na nga yata one time to sa inyo no? Ayaw niya ng membership Kasi sabi niya si John the Baptist daw wala namang church no? At may daw ba nakita tayo na si John the Baptist naging tawag nito nag-member sa isang church. Sumagot naman si Kuya Pompey. Sabi niya, sige, kung gusto mo, di gayahin mo na lang si John the Baptist. Kumain ka na rin ng locos. At doon ka tumira. Doon sa disyerto. Di ba si John the Baptist sa wilderness to? Di ba? Minsan yung iba, gumagawa ng mga bagay-bagay. Alam mo, because meron silang individual na gusto, sinusuporta, hinahanapan nila ng butas yung salita ng Diyos. No? Parang parang nagko-cross-examine ka ng isang witness, Hanapan mo ng butas yan para, mapatunayang hindi siya credible. Ang ginagawa ng iba, meron siyang gustong mangyari. At yung gusto niya mangyari, sa sarili niya, hahanapan niya yung butas ng salita ng Diyos para suportahan at aalisin ito sa kanyang konteksto. May mga panahong dapat tayo mag-isa, pero hindi tayo dapat laging ganun. Because isolation breeds discouragement.
Isolation breeds temptation and spiritual weakness. Pag ikaw lumalayo, no? Pag ikaw humihiwalay, nilalagay mo yung sarili mo sa panganib at nilalagay mo yung sarili mo sa katatayuang mahina sa larangang espiritual. Proverbs 18:1, whosoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. Yan. Totoo yan. Pag ina-isolate mo na yung sarili mo, ano na nangyayari? You breaks out against all sound judgment. No? Noong una, siguro, hindi ka atin, no? Ng worship. Nasundan. Bandang huli, noong una, meron kang dahilan. Bandang huli, ipangangatwiran mo na yon. Yung dahilan mo. Nawawala na yung soundness mo. Nawawala na yung Christian character of humility and admission. Napupunta na doon sa punto na, di ba, nawawalan ka na hindi ka na nagiging sound sa iyong judgment. No? Pag tinanong mo na, ba't hindi ka naka-ate? Brother, may pastor may busy. Pero hindi ako nakakalimot kay Lord. Hindi ko kailanman nalilimutan si Lord. Di ba? May yabang na eh. Ito ba yan? Nangyayari yan sa mga nakakausap natin. So, shun isolation. Secondly, seek involvement. Seeking involvement means that every member has part to play in the life and ministry of the church. The work of the gospel is not the responsibility, but the privilege of all. When it comes to evangelism, everyone should be involved. Di lahat tinawag para mangaral sa pulpito, pero lahat ng mananampalataya ay tinawag para maging saksi ni Kristo at ng kanyang salita sa pamamagitan ng salitang lalabas sa bibig natin at ng buhay na ipinamumuhay natin. No? So ano man ang role natin dito, mga kapatid? Tulad niyan, di ba? May mga training ngayon sa school. When it comes to reaching children, everyone has a role. Some may teach, others may help organize, others may prepare materials, provide transportation, encourage parents, or simply pray faithfully na sana itong mga batang ito ay maging Kristiyano. Every contribution matters. Kapag mayroong isang nawawala, dapat lahat naghahanap. No? Hindi lang si pastor ang naghahanap, kundi lahat. The same is true in supporting the ministry. Every believer should participate according to the grace that God has given him. Some are able to give generously. May mga tao binigyan sila ng pagpapala, financially, materially. So, meron silang kakayanan na mag-share ng kanilang mga resources ng masagana. Yung iba naman, walang ganong kalalagayan. So, sa ibang bagay, pwede silang makatulong. O yung iba naman ay maaaring sa panalangin, sa act of service, hospitality, encouragement, or by making themselves available wherever there is need. Andito ako, baka kailangan mo ako. Ano man ang pwede mong iutos sa akin, no? Alala ko nung araw si Ninong Ernest, di ba? Matanda na siya nung naging member dito sa church. Parang mga 89 na yata, o 90 na, no? 89. Tapos may nagtanong, ano po ba ang pwede nyong magawa? No? Anong uwang pwede nyong magawa sa church? Sabi niya, ano man ang iutos ni pastor sa akin, wag lang paglampasuhin. Yung naglalampaso, kasi nga may bakal na yung paan niya. Papayag daw siya. Ang point ko doon, lahat meron tayong opportunity to be part of it. No? Sabi ni Pablo, the whole body, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Ephesians 4:16. Let's go to the purpose of togetherness. So nakita natin the petition of togetherness, the pursuit, and now the purpose. Verse 6, that together you may one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The ultimate purpose of our togetherness is what? The glory of
Or, pwede nating sabihin, to make Jesus famous. Yun ang ibig sabihin ng salitang to glorify Him, to make Him famous, to honor Him, to exalt Him, to make His greatness known. No? To make His name famous. To make Jesus famous. Now, hindi ibig sabihin, ang Panginoong Diyos kulang sa kalwalhatian, kaya ginagawa natin ito. Kundi, ang ibig lang sabihin nun, ibigay ang kalwalhatian para sa Kanya. No? Itanghal ang Kanyang kalwalhatiang taglay na niya. Ipangaral ang kalwalhatiang nararapat sa Kanya. Kung tayo po tatanungin, ngayon pong hapong ito, ano yung nagko-consume ng buhay natin bilang Kristiyano? Ano yung nagpasyon natin sa buhay? Dapat, ang sagot ay, to make Jesus known. I want His name to be famous. Alam niyo kung bakit? Alam niyo, ang daming tao sa mundo natin, hindi nila nakikita ang kagandahan ni Jesus. Hindi nila nakikita yung majestic character ng Diyos. Hindi nila nakikita yung worth ng Panginoong Kristo. Hindi nila nakikita na siya ay glorious. Yun yung tragedy na meron tayo sa mundo na ito. Kaya nga, nilagay ng Diyos ang iglesia. Kaya narito ang church. The church is here to proclaim the excellencies of God to the world. Diba? Asan ang passion natin? Nandun ba? Siguro iba sa inyo ang passion sa basketball. Wala namang masama dyan, na mahilig ka sa basketball. O mahilig ka sa football. Tapos lang ng FIFA. Natalo yung England, kaya nung nagte-text ako kay Matt, hindi sumasagot eh. Sama loob. No? Talo yung bansa nila. Alam mo naman, ang football sa Europe, parang Diyos yan sa kanila eh. No? Ano ba yung natin? Well, hindi ko sinasabi masama. Kaya, di ba, ako nga, nagpa-follow kay Alex Iyala eh. Yung iba naman, siguro, ang passion sa music. Lahat ng kanta ni Taylor Swift. Sa ulado, pati yung sayaw. Napaikot-ikot. No? Apo ko, ganun din eh, no? So, such enthusiasm, the people gladly promote what they value most. But the point is this, brethren, for the Christian, our passion must be the glory of God. Our supreme passion must be not earthly. Our greatest desire should be that Jesus Christ would be known, would be loved, would be trusted and worshipped. Westminster Shorter Catechism, question number 1. What is the chief end of to glorify God and to enjoy Him forever? Salamat. Alam natin lahat. Pero gusto kong sabihin, hindi lang yan individual. It is the purpose of the church to glorify God, not just an individual. We are united so that with one heart and one voice, we might glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The church's greatest success is not measured by its size, buildings, programs, influence, but whether it is making much of Christ and bringing glory. Ating passion. At alam niyo yung mga ganyang klase ng passion, parang minsan hindi nakikita agad yung epekto niyan sa lipunan. Pero wag nating hatulan sapagkat alam natin, maging sa maliliit na bagay na ginagawa natin, may impact yan na hindi lang natin nakikita. Maaaring hindi ngayon, kundi sa susunod na panahon. Sa pagtatapos, balikan ko lang yung kwento patungkol sa unang pagpapalipad ng eroplano. Alam natin na ang unang nagpalipad ng eroplano ay ang dalawang magkapatid na Wilbur and Orville Wright. Alam nyo.
Noong December 17, 1903, sa North Carolina, kanilang napalipad ng successful ang isang powered flight. Alam nyo ba kung gaano kataas? Ang pagpapalipad lang nila, 8 to 10 feet lang ang taas. At 12 seconds lang ang tinagal. Yet, anong meron sa atin ngayon? Massive aircraft! Boeing 787 Dreamliner, Airbus A350 can carry hundreds of passengers across continents. At kayang lumipad. Sabi, kahit na more than 19 hours nang walang hinto. Anong ibig sabihin? Isang humble beginning. Isang simula. Ang baba. Ang bilis lang natapos. Pero ngayon, alam natin kung ano ang meron sa mundo natin dahil sa simpleng pasimula ng Wilbur and Orville Wright. Ganon din ang iglesia. Maliit tayo maaari sa paningin ng mundo. Maaring yung mga binibigay nating tulong, kinocontribute natin, yung mga ginagawa nating magagandang bagay sa ating lipunan, yung ebanghelyo ay maaaring sabihin natin ay maliliit lamang. Pero hindi natin alam kung paano gagamitin ng Panginoon ang ito. Our shared commitment to the gospel to impact communities, cities, and even generation to come. The influence may not simply be measured in temporal achievements, but in eternal souls change. Mga kaluluwang nagbago. Mga kaluluwang naligtas. Mga kaluluwang ang hangarin ay luwalhatiin ng Diyos. So, let us continue serving together. Let us keep praying together, giving together, sacrificing together, proclaiming Christ together. Let us move together for the glory of God. Let us make Christ known. Let us make Him famous. Let us pray.